na sa Diyos walang imposible. Pero kung napapagtanto ninyo yung salitang ang kanyang ina ay baon at ang kanyang ina ay nasa gulang na matanda na. Hindi pag-isip ng mabuti ito, may mga alin tayo, mga sisters, mga ating lectors, na namin sa unahan. Pag-isipan niyo mabuti, alin tayo matatanda ay nasa unahan. Inyong i-imagine na isa sa kanila ay nagdadalang tao. Siguro may mabuti na ano. At gano'n na naman yung katotohanan yun na hindi mapagtanto na kahit sino kung paano pwede magkilala. At ang tingin ng ibang tao ay kapabalagan. Hindi, ang tawag dyan, kaluuran ng Diyos. At ito ay napakagandang paalala, sapagkat ito yung paalala na kapag ikaw ay nanatiling tapat sa Diyos, sa gitna ng kahit anong bagay na maaaring sumuko, maaaring magbigay sa iyo ng minsan ay pag-agam-agam, lagi ang pananatiling tapat sa Diyos nagbubunga ng kalooban ng Diyos. Ay kapag ang kalooban ng Diyos ang naging bunga, ito lagi ay bagay na humihigit pa sa kahit anong sukat na pagtao. Yung walang pag-asa, nagkakapag-asa. Yung walang anak, nagkakanak. Yung bulag, nakakakita. Yung tao, ang tingin ng iba ay wala na. Nagiging samputan. At yan, kasaysayan natin, hindi naman mananampalataya. Yung tingnan mabuti, kasaysayan ng simbahan. Kung paano, katulad ito, dalawang matanda ng karoon ng anak, mga tao katulad ng isang santo, katulad ng isang Agustin, na ang tingin ng iba na hindi ka maglandas, ngunit dahil pinananalangin ang kanyang pinalangin sa Diyos, ay meron sakto. Naging palit, naging obispo. Yan ang katotohanan lagi na pinangahawakan natin mga kapatid. At napakagandang paghawakan sapagkat yung taon natin ngayon, humili ng pag-asa, ay siya ang nagbibigay katawan kung sa sinabi na natin Santo Papa, sa kanyang pangunahin mga salita ginamo sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma, panatali mag-alatali ka. Ano sinabi? Ang pag-asa, hindi nabibig. Pero kung hindi namin, hindi talaga ang pag-asa, kundi ang Diyos ang nabibig.